Thank you, Lord. Ito na po yung huling araw ng November. Amen. Sobrang bilis po ng panahon. Noon, November lang. Noon, January lang. Ngayon, November na po. Bukas, December na po. Amen. Pero sa buhay natin, nananatili siyang tapat. Yung katapatan niya sa atin, hindi nawawala. Kahit na hindi tayo tapat, kahit na marami tayong pagkukulang, still, tapat siya sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Amen. Kaya pwede po ba, itaas natin ang ating mga kamay at ipikit ang ating mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Lord. Sa katapatan mo, patuloy ka naming aawitan at pupurihin, Father. Thank you, Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pupurit pagsambay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, walhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay.
Hallelujah, come on. Pwede bang mas lakasan pa natin, sabihin natin, wala nang makapapantay sa'yo, Jesus. Come on. Open your mouth, yung mas malakas. Iparinig mo sa Panginoon. Oh, Jesus, tunay ngang wala nang makapapantay pa sa'yo. Come on, worship Jesus. Oh, Jesus.
Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isang nananampalataya sa iyo. Patunay lamang, O Diyos, ng aming buhay, Panginoon, ay dinadaluyan ng iyong katapatan, Father God, sapagkat, hallelujah, binibigyan niyo kami ng pagkakataon, hallelujah, para amin pong malasap, hallelujah, ang iyong kabutihan sa buhay namin. Hallelujah, salamat, Father God, sa matindi mong presensya. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga inihanda mong hain para sa amin sa araw na ito. At salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isang naglaan ng kanilang mga oras, kanilang mga sakripisyo para makadalo, para makapakinig ng iyong salita sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Father God, sapagkat, hallelujah, tunay, Panginoon, hallelujah, na ang pagsama mo ay aming naranasan sa aming pagparito, O God. Salamat din, Father God, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, may bagong bagay kang gagawin sa araw na ito, in the name of Jesus. Pero bago ang lahat, Father God, hayaan mo, Diyos, hallelujah, na maging handa ang aming mga puso't isipan, ang aming buhay, na tumanggap ng iyong pagpapala, Panginoon, sa araw na ito. Kaya naman, Panginoon, kami nagpapakumbaba, O God, humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin, na sabi, na isip, Panginoon, hallelujah, na hindi kaayat, kalugod-lugod sa iyong paningin, sa iyong pandinig, Father God, patawarin niyo kami. Hallelujah, salamat, O Diyos, sapagkat nakamtan na namin ang kapatawaran at paglilinis mo, Father God. At handa na kami, Panginoon, na tumanggap ng mga panibagong revelasyon na iyong iahayag, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Senior Pastor sa araw na ito, in the name of Jesus. Dalangin namin, Panginoon, hallelujah, yung apoy, yung presensya mo ay padaloy sa kanya upang sa gayon, Panginoon, hallelujah, bawat salita, Panginoon, na mamutawi sa kanyang dila, sa kanyang bibig, Panginoon, naroon ang manifestation, O God, ng iyong mga salita, in the mighty name of Jesus. Salamat, Father God, at sa oras na ito, aming pinagkakatiwala ang gawain mo. Patuloy, Panginoon, na ikaw, Diyos, ang may taas, may tanghal, habang kami, Panginoon, nakaupo at nakikinig sa iyong salita, in the name of Jesus. Maraming salamat. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po. Bago po tayo tuluyang umupo, pwede po ba tayong lumibot at kamayan po natin ang ating mga kapatid? Come on! We
Praise the Lord. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, napakasaya ko ngayon at nakasama na naman kita. O, sa kabila naman, kapatid, masaya din ako ngayon kasi nakasama din kita. Lahat nga po na masaya sa araw na ito'y pumalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. Praise God. Let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Palakpan natin si Lord. Hallelujah. At hindi ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go! I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, nasa huling araw na po tayo ng November at bukas po ay Welcome December. Okay? Sino pong excited sa Christmas? Yan. Announcement lamang po. This coming December 28, magkakaroon po tayo dito sa church ng ating Grand Christmas Party. JA1 La Union po yan. Pwede po nating isama lahat ng ating mga A-group members, ang ating mga outreaches. Nang sa gayon, magsama-sama po tayo na tayo po ay pagpupuri at sasamba sa Panginoon at the same time magsasaya at ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Amen? December 28. Mamaya po, announcement po ulit, baka makalimutan ko sabihin. Sa lahat po ng gustong sumali sa exchange gift, okay, this coming December 28, mamaya po, magpalista po kayo ng names at mamaya din po, bubunot na kayo ng inyong magiging ka-exchange gift. Okay? Pero ito po ha, kung hindi ka pa sigurado na ikaw ay makakasama or makakapunta sa December 28, mas better na wag ka na lang muna magpalista. Pero kung kaya mo namang siguraduhin na December 28, makakapunta ka, magpalista ka para, syempre kapag ka, for example, December 28, tapos yung nabunot mo, tapos absent ka, hindi wala siyang gift. Okay? So yung mga sigurado lang na makakapunta ng December 28, mamaya magpalista kayo at magkakaroon na rin tayo ng bunutan. Okay? Okay ba yan? Masaya ba kayo? Okay. So, tayo ay dumako na sa huling topic natin for this month. Nasa series pa rin tayo ng Keep Running the Race. Sabihin mo sa iyong katabi, keep running the race. Amen? Mahirap man, ano man ang nangyayari sa buhay natin, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, just keep running the race. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay pinamagatan ko pong pakilagay nga 1, 2, 3, go. Finish the race well. Finish the race well. Tandaan natin, ang goal natin ay hindi ang makasali sa race. Okay? Makinig kayong mabuti. Ang goal natin ay hindi yung makasali sa race. Ang goal natin is matapos ang race. Amen? Meron po akong isang napanood na isang video sa Facebook. Sabi niya, sa mga business owner daw, hindi siya daw ay against dun sa mga nagbubukas ng mga negosyo tapos kino-congratulate na agad. Sabi niya, ako ayaw kong kino-congratulate ako kapag nagbukas ako ng negosyo.
Sabi nung nag-i-interview, bakit naman? Kasi bakit ako i-congratulate? Magsisimula pa lang yung business ko. Gusto ko i-congratulate ako kapag naging stable yung aking business. Sabi niya, sabi ko, nga, no? Kasi ang usapin dito, kung kaya mo bang tapusin? Tignan niyo, maraming nag-business ang hindi natapos ang business. Tama? Nagbukas, pero hindi tinapos. Maraming nagsimula sa pag-aaral, pero hindi tinapos. Tama? Marami ang nagsimula na magtrabaho, excited nung una, pero dahil sa hirap ng trabaho, sa pressure, hindi tinapos. Tandaan natin, it's not all about how you start. It's all about how you finish it. Amen? Sa buhay, hindi mahalaga ang pagsisimula. Yan ang ating stepping stone, yung magsimula. Pero it's all about how you finish the race well. Meron namang mga tao, natapos nga yung race, pero sabi ko nga nung mga previous week, natapos mo nga yung race, pero parang pagod na pagod ka naman. Para namang hindi mo na na-enjoy. Pero ayaw ng Diyos na matapos mo yung race na walang fulfillment. Okay? Mas masarap, at mas masaya na matatapos mo yung race ng maayos. Sinong gusto ng ganon? Sinong gusto niya na matapos niya yung race ng kanyang buhay sa lahat ng aspeto ng buhay, ito man ay sa trabaho, negosyo, pag-aaral, sa spiritual life, gusto niyang matapos ito ng maayos. Yung pag nandun na siya sa dulo, mafe-feel mo yung fulfillment. Gusto mo ba yon? Gusto ba natin yon? So ngayon, pag-uusapan natin how to finish the race well. Yan. Are you ready? Parang hindi pa yata kayo ready. Are you ready? Parang hindi pa rin ready. Are you ready? Pumalakpak nga yun ng mga handa na makinig ng salita ng Panginoon. Praise God. Okay, how to finish the race well. Number 1, focus to your goal. Sabihin natin lahat, focus. In Philippians chapter 3 verse 15, MSG version, sabi dito, so let's keep focus on that goal. Those of us who want everything God has for us. If any of you have something else in mind, something less than total commitment, God will clear your blurred vision and you'll see it yet. Napakaganda po ng verse nito. Ang sabi po dito, let's keep focus on that goal, those of us who want everything God has for us. Sino po sa inyo dito gusto niyang makuha at maranasan ang lahat ng i-prepare ni Lord para sa kanya? Focus lang sa goal. Amen? Mag-focus ka lang sa goal. For example, sa trabaho mo, ano ba ang goal mo sa trabaho mo? Gusto ko po ma-promote. Mag-focus ka. Okay? Mag-focus ka. Alam ninyo, ang magsimula ay madali. Ang magpatuloy ay medyo okay-okay pa. Pero yung hanggang dulo, doon tayo nag-i-struggle. Amen? Yung parang yung tumagal, doon tayo nag-i-struggle. Mapapansin natin, even sa paglilingkod sa Panginoon, ang magsimula, napakasaya, napaka-active. Pero yung magpatuloy, medyo okay-okay pa yan eh. Pero yung tumagal hanggang dulo, nagkakaroon ng ng pagkakaibang bawat mga Kristiyano. So, bakit nga ba? Most of the time, kaya hindi tayo tumatagal kasi naiinip tayo. Tama? Tagal kasi. Diba? Kala ko ba pag naglingkod ka kay Lord, i-bless ako ni Lord, ba't parang wala pang blessing? Ba't nung kayo naglingkod kay Lord, parang mas lalong dumami yung problema? Diba? Bakit hindi ka tumatagal? Kasi maraming problema. Maraming pagsubok. Pero ito, kung nakafocus ka sa goal mo, kahit anong distraction, hindi ito ang magpapatigil sa'yo para tumakbo hanggang dulo. Amen? Kasi if you are goal-oriented, hindi ka papayag na yung sinasabi ng ibang tao ang magpapatigil sa'yo. Amen? I mean, sometimes, kaya ka nanghihina, kaya ka napapagod, kaya ka na pre-pressure, masyado kang nakikinig sa sinasabi ng iba. Masyado kang nagpapa-apekto sa opinyon ng iba.
Masyado kang nagpapaapekto sa mga negatibong sinasabi sa iyo ng iba. Wala, di ka aangat sa buhay. Wala, gusto mong promotion, imposible. Imposible magkaroon ka ng business, ganyan lang ang buhay mo. Imposibleng yumaman ka. Kung ikaw ay magpapadala sa mga naririnig mong negatibo, hindi mo mapupuntahan yung inihanda ni Lord para sa iyo. Sabi mo nga sa inyo, focus lang sa goal. Don't let any distraction distract you. Ulitin ko ha, don't let any distraction distract you. Huwag mong hayaan yung mga distraction na yan ang sumira sa iyo. Ay, ang ganda ng plano ni Lord para sa iyo. Pero dahil nakinig ka lang sa sinabi, oo nga, siguro, pinanganak talaga akong hindi matalino. Kaya sila lang yung laging top. Ako, hindi ako nagkakaroon ng honor. Hindi eh. Kung ikaw ay nakafocus sa goal at di ka nakikinig sa mga sinasabi ng iba, sigurado ko one of this day, ma-achieve mo rin yung goal mo. Alam niyo isang sikreto ng mga matatagumpay na tao sa panahon natin ngayon, hindi sila masyadong nagpapadala sa mga naririnig nila, nakikita nila sa surroundings nila. Amen? I mean, sometimes, ang Facebook, social media, maganda yan. Pero sometimes, it gives us pressure. It gives us toxicity. Okay? It sadden us. Kung pinapalungkot tayo nito, buti pa yung kaklase ko, nakakapunta na ng ibang bansa, ako hindi pa. Buti pa siya, nakabili na ng bahay at lupa, ako hindi pa. Buti pa siya, ang daming certificate nung awarding sa school. Ako, wala. Buti pa siya with high honor. Ako, hindi. Diba? Sa halip na maging masaya ka, sa anumang bagay na meron ka, hindi mo na makita yung blessing na meron ka kasi masyado ka nang nakatingin at after sa mga nakikita mo sa iba. At alam nyo, yung goal mo nawawala. Nagiging emotional ka na. Na feeling mo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Naunawaan ba natin? Naunawaan ba natin? Just focus to your goal. Huwag mong hayaan na ang sinimulan mo ay hindi mo tatapusin. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag mong hayaan ang sinimulan mo ay hindi mo tatapusin. Amen? Kasi sayang. Ilang oras ang ginugol mo para dyan sa pangarap mo? Grabing effort ang ginamit mo para dyan sa goal mo, para sa pangarap mo. Tapos, nakaranas ka lang hirap, nakaranas ka lang ng pagod, titigil ka na, sino ang lugi? Sino ang lugi? Eh, yun pala, bukas, mararanasan mo na yung breakthrough pero tumigil ka. Bakit? Hindi ka nakafocus sa goal eh. Guys, we need to be a goal-oriented person. Kasi anuman ang gusto mong makamit, makakamit mo ito. Amen? Makakamit mo ito. Just focus to your goal. Alam niyo, hindi common na kakaproblema ka, nahihirapan ka, hindi ka na komportable sa sitwasyon mo, susuko ka na agad. Pagtindi ng problema, pagtindi ng pagsubok, nangangahulugan, mas malapit ka na sa iyong destinasyon. Naalala ko nung kami pumunta dati sa Santol. May pinuntahan kaming falls doon. Ano yung falls yun? Ano ang falls yun? Basta yun, yung falls doon. Ha? Oo, basta yun. Tapos sabi nung nakasama namin, sasakay kayo sa truck. Uy, sa truck daw sasakay. Parang nakakatakot. Tapos ang daan, pa ganun-ganun pa. Sabi ko, nung una, ang daan, talaga smooth pa. Pero nung malapit na sa pagkato ng daan dito, tapos nagkataon pang umuulan, putikan. Sabi ko, ang pangit, parang ayaw ko na yatang tumuloy. Sa isip-isip ko lang ha. Kasi syempre may kasama ko. Wala namang ako lang yung magdesisyon. Diba? Parang ayaw ko na yatang tumuloy. Ang pangit ng daan. Pero alam niyo, yung palang pangit na daan na yon,
pag nakapunta ka na dun sa destinasyon na yon, lahat ng pangit na naranasan mo, mafe-feel mo you are fulfilled. Amen? Kaya ito hindi ibig sabihin na marami ka ng problema at pagsubok na nararanasan, sapat na itong dahilan para ikaw ay sumuko. Kapag nakakaranas ka ng ganung mga sitwasyon, mas lalo kang wag susuko. Kasi nangangahulugan, malapit ka na sa destinasyon. Just keep running. Sabi mo sa iyong katabi, just keep running. Sabi mo sa iyong katabi, takbo lang. Amen. Focus lang sa goal. We need to be a goal-oriented person. Even sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming oras nang ginugol natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sasayangin ba natin yon? Sabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas, yun lang ang maliligtas. Hindi sinabi ng Biblia ang manatiling tapat hanggang bukas. Maraming mga Kristiyano na nanatiling tapat hanggang komportable lang ang sitwasyon. Pero sabi ng Biblia, kailangan tayong manatiling tapat hanggang wakas. At yun lamang maliligtas. Amen? Naunawaan ba natin? Napakahalaga para matapos mo ang race ng maayos, you need to focus to your goal. Alam mo bakit nagtatagal ka? Bakit hindi mo agad ma-achieve yung goal mo? Kasi masyado kang nagpapa-apekto sa mga nasa surroundings mo. Sabi mo kasi ng katabi, huwag ka magpa-apekto sa kanila. Sabi mo sa iyong katabi, sayang energy. Biruin mo, ginugol mo yung oras mo para sa kanila, kaiisip sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa iyo, hindi ka makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko, ikaw ang aking panaginip. O bakit ba? Ikaw ang laging laman ng isip ko. Hindi tao yun yung tao na nananakit sa iyo. Biruin mo yun, hindi ka pinatulog ng taong nananakit sa iyo, nagsasalita ng hindi maganda. Sinisira ng tao na yun yung buhay mo, tas papayag ka, nagaganon-ganonin ka na lang. May goal ka sa buhay, magpapa-apekto ka sa sinasabi ng ibang tao, even sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ka pa leader, basta ako nagpapatuloy ako kay Lord kahit di pa ako leader. Nagigits ba natin? Kung ang goal mo maging leader, magpatuloy ka lang. Ang goal mo maging pastor, magpatuloy ka lang. Darating ka rin dyan. Amen? Ang gusto mo, ang goal mo, ma-promote, ayusin mo lang yung trabaho mo. Focus to your goal. Ang gusto mo, magkaroon ng sariling business, focus to your goal. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng sino mang mga tao sa mundong ito para hindi mo marating yung goal mo. At higit sa lahat, yung goal ni Lord para sa'yo. Amen? Amen ba? Masyado kasi tayong apektado lagi Ano bang say ng iba sa iyong buhay? Okay lang sana kung yan ay mga lingkod ng Diyos na talagang tinuturuan ka. Pero kung alam mo naman yan yung mga taong toxic sa buhay mo, bakit mo sila papakinggan? Bakit ka magpapa-apekto? Alam ninyo, makinig kayo mabuti. Kapag ikaw ay nagpapa-apekto sa mga taong naninira sa iyo, nangangahulugan lamang ito na totoo ang mga pinagsasabi nila. Kasi wala ka namang dapat patunayan sa ibang tao Naalala ko na naman yung kwento. Kwento ko ulit. Sino sa inyo ang nakakita na ng cheetah? Cheetah. Ang cheetah po, siya po ay isa sa pinakamabilis na hayop sa buong mundo. Tama? Isa po siya sa hindi ko lang alam ngayon kung sino na ang pinakamabilis. Pero sa panahon namin noon, ang cheetah ang pinakamabilis na hayop na tumakbo. Okay? Then, may isang cheetah at lahat ng uri ng mabibilis na tumakbo na aso ay nasa isang lugar. At merong race. May race. Sabi nung isang aso na mabilis tumakbo, yung isang, alam niyo yung asong greyhound, yung talagang pang karera. Sabi nun, mauunahan kita. Napakahina mo, hindi ka katulad naming mga aso. Kaming mga aso, malalakas kami. Yung cheetah, wala lang, nakaupo lang, nakahiga lang. Tapos may isang aso na naman na nagsasabi, ganito. Yan, wala kang binatbat sa amin, makukuha namin na kami ang pinakamabilis. Then, lahat sila may tigi-tigisang racetrack. Then, sila itatakbo na.
At nung sila'y tatakbo na, nagbilang na, 1, 2, 3, tapos pumutok na yung baril. Nagtakbuhan lahat ng mga aso, ang bilis. Pero si Cheetah, anong ginawa niya? Nandun lang, nakaupo. Tapos tinanong sila, tinanong siya ng ibang hayop, bakit di ka tumakbo? Alam ko sa sarili ko akong pinakamabilis na hayop at wala akong dapat patunayan kahit kanino. Kapatid, wala kang dapat patunayan kahit kanino. Mag-focus ka lang sa goal mo. Kasi hindi nakikita ng iba ang hirap ng pinagdadaanan mo sa sitwasyon mo ngayon. Ang nakikita lang nila, yung panlabas. Pero hindi nila nakikita yung mga ginagawa mo inside, yung mga naiisip mo at nararamdaman mo inside. Wala kang dapat patunayan sa ibang tao. Ang mahalaga, mag-focus ka lang sa iyong goal at sigurado mararating mo yung dulo na inihanda ni Lord para sa iyo. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, 1, 2, 3, go. Know your deepest why. Why? Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit gusto mong yumaman? Bakit gusto mong umangat ang buhay? Para kanino ka bumabangon? Nescafe. Para kanino yung ginagawa mo? Know your deepest why. Kasi kung malinaw sa iyo, yung deepest why mo, bakit? Bakit ko to ginagawa? Sa mga magulang. Tanong ko, taas nga kamay ng mga magulang. Bakit kayo nagtatrabaho? Para kanino? Para kanino? Siyempre, para sa mga anak. Tama? Tanong, kayo ba'y nahihirapan, napapagod? Nahihirapan ba kayo? Napapagod ba kayo? Oo. Nahihirapan kayo, napapagod. Pero bakit di kayo sumusuko? Alam niyo, mga nanay, tatay, marami ng mga pangyayari sa buhay ninyo na pwede niyong gawing valid reason para sumuko kayo. Mga nanay, tatay, tama? Yung parang, ayaw ko na, pagod na ako, hirap na ako. Pero pag nakita mo yung iyong anak, hindi ako susuko. Para sa anak ko to. Diba? Malinaw sa iyo yung deepest why mo. Malinaw sa iyo kung bakit ka nagtatrabaho. Bakit hindi ka sumusuko? Kahit napakahirap na, kahit napapagod ka na, hindi ka sumusuko dahil alam mo yung why mo. Naunawaan ba natin? Kayong mga estudyante, nahihirapan ba kayong mag-aral? Nahihirapan ba kayong mag-aral? Alam niyo mga estudyante, kapag tinanong yan, bakit gusto mong mag-aral? Gusto ko po iahon ng aking mga magulang sa hirap. Di ba? Kalimitan ka na. Pang Miss Universe na sagot. Okay lang sana kung talagang matinong anak, may mga ganun eh. Tumanda na, nagkatrabaho na, gusto daw iahon sa hirap yung mga magulang, pero nihoy, hindi naman pinapansin. Kaya kayo, mga kabataan, know your deepest why. Ba't ka nag-aaral? Ba't ka nag-aaral? Nakakapagod mag-aaral. Nakakapanghina din. Pero why? What is your deepest why? Tingnan mo yung mga magulang na nagpapakahirap para sa'yo. At sigurado ako kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, hindi ka titigil. Hindi ka susuko. Bakit? Pagod na pagod ang aking mama. Pagod na pagod ang aking tatay sa pagtatrabaho. Hindi ako susuko. Darating yung time, ibibigay ko yung buhay na deserve nila. Di ba? Dapat ganyan yung maging pagnanais natin bilang mga anak sa ating mga magulang. Sino sa inyo ditong mga anak, gusto ninyong iahon sa hirap ang inyong pamilya? Ito lamang ang advice ko sa inyo, napakasimple. Mag-aral kayong mabuti. Amen? Kasi pag nag-aral kayong mabuti, isang napakalaking fulfillment yan para sa mga magulang. Naunawaan ba natin? Know your deepest why. Kasi kapag malinaw sa iyo, yung iyong deepest why, yung malalim mong bakit, kahit nahihirapan ka, kahit valid na yung reason mo para mag-quit at sumuko, kapag nakita mo yung deepest why mo, hindi ka susuko. Ako dumating ako sa point na, Lord, ayaw ko na. Nakakapagod ng maging pastor.
At binabalik lagi ako ni Lord sa deepest why. Bakit ka naglilingkod sa akin? Alam niyo, pag nakikita ko kayo every Sunday, kapag every time na, for example, nangihina ako during weekdays, tapos nakita ko kayo ng Saturday or Sunday, lumalakas ako. Kasi one of my deepest why kung bakit ako nagpapatuloy, dahil sa inyo. Oh, dahil sa inyo. That's the truth. Sabi ko, paano na lang sila? Kahit marami na akong valid reason and excuse na pwede na akong sumuko, pero dahil malinaw sa akin, yung deepest why ko, hindi ko ginagawa. Bakit ka nagpapatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon? Know your deepest why. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi dito, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Do it for the glory of God. This is my deepest why pagdating sa paglilingkod ko sa Panginoon. Bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod ko sa Panginoon? To give God the glory. To give God the glory. Amen? Amen? Ba't ka ba naglilingkod sa Panginoon? Dahil ba sa blessing? Yun ba yung why mo? Bakit ka naglilingkod kay Lord? Ba't ka ba naglilingkod sa Diyos? Dahil takot ka sa parusa kapag hindi ka naglingkod kay Lord? Bakit ka ba naglilingkod sa Panginoon? Dahil it's a must. Kailangan kong gawin. Or bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Para lang ba makita ng iba na naglilingkod ka rin? Kasi kung yan yung mga dahilan mo or why mo, kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon, mabilis kang susuko. Paano pag wala ng blessing? Diba? Kung after ka sa blessing sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka tatagal sa paglilingkod mo sa Diyos. Kung gusto mong matapos ang takbuhing ito ng maayos, know your deepest why. Ginagawa mo ito for the glory of God. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Hindi lang to para sa spiritual. Even sa inyong pagtatrabaho, pagdinegosyo sa pamilya ninyo, gawin nyo yan hindi para sa tao, kundi gawin nyo para sa Panginoon. Kasi sometimes yung tao, na iyong why, minsan nabibigo ka eh. Diba? For example, ginagawa ko to para sa mga kapatid ko, eh mga kapatid ko, batugan naman. Hindi maasahan. So ngayon, babagsak yung iyong energy para magkaroon ka ng motivation na magtrabaho para sa mga kapatid mo. So ganito na lang gawin niyo. Kung dumarating yung time na nagdi-disappoint ka ng mga tao na iyong pinapahalagahan, ganito ang gawin mo. Do it for the Lord and not for men. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Ginagawa ko to give God the glory. Amen? Alam niyo, ang pagsuko, ang pag-quit ay hindi solusyon para maging maalwan ang buhay mo. Kasi maraming opportunity ang mawawala sa iyo if you choose to quit. Quitting is not an option. Quitting is not an option. Kapag malinaw sa iyo yung dahilan mo kung bakit ginagawa mo ang mga bagay-bagay na yan, hindi ka tutigil. Hindi ka susuko kahit nahihirapan ka. Encourage mo nga yung katabi mo, kapatid, walang susuko. Kaya natin to. Amen? Kayanin natin. Amen? Hanggang dulo. Amen? Hanggang dulo. Kung ang inspirasyon mo, kaya ka nagpapatuloy, ang asawa mo, do it. Anak mo, do it. Magulang mo, do it. Pero higit sa lahat, ang gawin nating inspirasyon sa lahat ng ating ginagawa ang Diyos. To give God the glory. To please our God. Amen? Amen? Amen ba? And lastly, number 3. 1, 2, 3, go. Connect to God always. Kahit nakafocus ka sa goal mo, at kahit malinaw sa iyo yung deepest why mo, kung hindi ka connected sa source, hindi ka makakarating sa dulo.
Sino sa inyo dito ang may cellphone? Taas ang kamay ng mga cellphone. May mga cellphone. Okay. Para ma-charge mo ang cellphone, ano ang kailangan mong gawin? Charger. At para naman makapag-charge ka, kahit may charger ka, anong kailangan mong gawin? Isaksak saan? Sa outlet. Kasi kahit may charger ka, kahit may cellphone ka, kung wala yung source of energy or current, hindi ka ma-charge. Okay? Kung gusto mong matapos ang takbuhin ito ng maayos at hindi masayang ang lahat, kumonekta ka palagi sa Diyos. Bakit ka nahihirapan? Bakit ka napapagod? Bakit napakadali sa iyo ang sumuko? Masyado ka yatang nakaasa sa sarili mo. Amen? Huwag masyadong asa sa sarili. May galing ka pero hindi ka ang pinakamagaling. May talino ka pero hindi ka ang pinakamatalino. May lakas ka pero hindi ka ang pinakamalakas. Nanghihina ka. Tira niyo cellphone. Kahit napakaganda ng cellphone mo, kung lobat yan, walang kwenta yan. Tama? May cellphone ako. May charge ba yan? Wala. Edi walang kwenta. Pantouching mo na lang. May charger ka? Wala. May outlet? Wala din. Ano silbi ng cellphone mo? Alam niyo ba? Wala tayong silbi kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Wala tayong silbi kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Yang lakas na meron ka, nauubos. Yang talino na meron ka, nauubos, nawawala yan. Kaya kailangan mo laging kumonekta sa source. At sino yung source? Si Lord. Bakit ka madaling sumuko sa paglilingkod mo sa Panginoon? Baka hindi ka nakakonekta kay Lord. Bakit madali kang sumuko sa mga pagsubok sa iyong buhay? Baka hindi ka nakakonekta kay Lord. Kasi ang mga tao na nakakonekta kay Lord, wala sa bokabularyo nila ang pagsuko at pagquit. Bakit? Nanghihina, pero laging pinapalakas ng Diyos. Napapagod, pero laging pinapalakas ng Diyos. Hindi naman po tayo exempted sa panghihina. Hindi naman tayo exempted sa pagkapagod. Lahat tayo makakaranas nun kahit tayo mga Kristiyano na. Pero ang kaibahan natin sa mundo, meron tayong pinag-chargean. Okay? At sino yon? Si Lord. Kaya you need to connect to God always. In John chapter 15 verse 5, sabi dito, ang ganda nito, MSG version din to, I am the vine and you are the branches. When you're joined with me and I with you, the relation intimate and organic. Sabi natin lahat, intimate and organic. Ano ibig sabihin ng organic? Natural. Walang chemical. Di ba? Hindi pilit. Yung pagtubo, yung blessing, yung goal, hindi pilit, hindi sapilitan. Organic. Tira nyo ha? The harvest is sure to be abundant. If you connect yourself to God always, ang sabi ng Biblia, the harvest is sure to be abundant. Uulitin ko, if you are connected to God, the harvest is sure to be abundant. Uulitin ko ulit, if you are connected to God, the harvest is sure to be abundant. Sabi dito, separated, you can produce a thing. Kung ikaw ay hiwalay kay Lord, wala kang kayang i-produce kahit ano. Sa ibang salin, apart from God, you can do nothing. Amen? Amen ba? Kung sa sarili mo lang gagawin ang lahat, mananawa ka, mapapagod ka, manghihina ka, at mas pipiliin mo na lamang ang tumigil. Pero kung connected ka sa Lord, kahit nahihirapan ka, magpapatuloy ka pa rin. Mahihirapan, mapapagod, pero magpapatuloy dahil sa lakas na ibinibigay ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 13. MSG version. Whatever I have, wherever I am,
I can make it through anything in the one who makes me who I am. Amen? Whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Si Lord, si Jesus. Gusto mong matapos ng maayos ang takbuhin ito? Connect to God always. Amen? Kasi, ulitin ko, marami ring mga nasa mundo nakafocus sa goal. Marami din sa mundo na malinaw sa kanila ang kanilang deepest why. Pero doon sa pangatlo, dito tayo nagkakatalo. Bakit? Marami sa mga nasa mundo disconnected sa Diyos. The question is this, are you connected to God? Kasi kung connected ka kay Lord, kahit pagod ka, kahit nahihirapan ka, hindi ka susuko. Amen? Amen ba? At masasabi natin that I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Palakpakan natin si Lord. Keep running the race. Walang titigil. Hindi mahalaga kung mabagal. Basta nagpapatuloy. Ang race ng buhay ay hindi pabilisan. Ang race ng buhay ay patatagan hanggang dulo. Ang buhay natin bilang mga disciple ng Panginoon ay hindi pabilisan, kundi patatagan at patapatan. Amen? Nakakapagod minsan. Magtrabaho, mag-aral, magnegosyo, even sa paglilingkod kay Lord, nakakapagod. Tama? Tama? Pero, connect yourself to God always. And you will see that God will help you na makarating doon sa finish line. Sino sa inyo itong gustong makarating sa finish line? Tayo pong lahat ay tumayo. Sa oras na ito, just close your eyes and bow down your heads. Let us feel the presence of God. Dumating ba sa punto ng paglilingkod mo sa Panginoon at sa buhay mo na parang gusto mo nang sumuko? Gusto mo nang give up? Kayo mga nag-aaral, mga estudyante, dumarating ka ba sa punto ng iyong pag-aaral na parang ayaw ko na mag-aaral, nakakapagod na, ayaw ko na. Sa mga nagtatrabaho, nagninegosyo, ayaw ko na magtrabaho, papagod na ako. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, ano? Napapagod ka na ba? Guys, you need to focus to your goal. Know your deepest why and connect to God always. At kung napapagod ka, lumapit ka sa Panginoon. Lapit lang sa Panginoon. Hingi ng lakas sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Just close your eyes and bow down your heads. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit at humingi ng kalakasan sa Panginoon. Ako'y lumalapit sa'yo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas. Sabi mo sa Panginoon, ang kailangan ko, ang kailangan ko. Sabi mo sa Panginoon, tulungan
ako. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin. Sabi mo sa Panginoon, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Ako maglilingkod. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Ako'y lumalapit sa'yo, Panginoon. Pag-ibig mo't lakas ang kailangan ko, ang kailangan. Sabihin mo sa Panginoon, kailangan. Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon at sabihin mo, tulungan ako. Sabihin mo, baguhing lubos. Baguhing. Sabihin mo, turuan ako. Turuan ako. Come on, lapit sa Panginoon. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Ako'y lumalapit, oh, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, come on, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Bisan pa, sabi mo sa Panginoon, ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Bisan ba? Come on! Ako'y lumalapit at sumasamo. Come on, kung dumarating ka sa point na nangihina ka, napapagod ka, gusto mo na sumuko, hingi ng lakas kay Lord. Kahabag ang buhay sa'yo. Come on. Nararamdaman ni Lord at nakikita ni Lord yung nararanasan mo. Ako'y lumal. Kailangan mo lang lumapit at kumonekta sa source. Pala. Kita ni Lord na nahihirapan ka. Kita ni Lord na napapagod ka. Lapit sa Panginoon. Lapit sa Diyos. Kahabagan
dumating sa punto ng buhay mo na gusto mo nang tumigil at sumuko, ngayong araw na ito, gusto ng Diyos na i-restore ka. Ako'y lumalapit. Come on. Sabi mo sa Panginoon, palakasin pagkat di ko kaya. Sabi mo, kahabagan mo ko, Lord. Kahabagan ang buhay ko sa iyo magliling. Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay sa ating Panginoon? Sabihin mo, ang buhay ko, come on, itaas mo sa pinakamataas na kaya mong iabot. Come on. Sa iyo magliling ko. Bisan pa, come on. Sabihin mo, ang buhay ko. Ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, ang buhay ko sa iyo maglilingkod. Ako maglilingkod. Ama, dalangin ko sa oras na ito, sa bawat nangihina at napapagod sa journey ng kanilang buhay at sa takbuhin ng kanilang buhay, I'm releasing the restoration of strength sa kanilang pagtatrabaho, pagninegosyo, pag-aaral, even sa kanilang pamilya, even sa kanilang paglilingkod sa iyo. I declare the restoration of strength be upon each and every one of them. Magpapatuloy po ang bawat isa sa takbuhin at lakbaying ito na kasama ka. Mapapagod, manghihina, ngunit muling lalakas dahil kasama ka namin. Hindi kami susuko dahil nangako ka sa amin na hindi mo po kami iiwan at hindi mo po kami pababayaan. Maraming salamat, aming Ama. Napakabuti mong Diyos at napakatapat mo. At amin pong sineselyuhan ng iyong banal na dugo ang mga salita mo na aming napag-aralan sa buong buwan na ito. We will keep running the race sa goal, sa pangako, sa destinasyon na inihanda mo po sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan, magandang umaga po ulit. Palakpak nga po muna para sa Diyos. Hallelujah, praise God. Yan. So dako po tayo sa ating tithes and offerings. Sino pong handa na at excited nang magbigay? Amen po ba? Sino pong handa na at excited na pong magbigay sa umaga na to para sa Diyos? Amen. Yan. So, alam ko po na alam na po ng bawat isa, di ba, kung ano po ang tithes and offering. Pero ulitin ko lang po para po sa mga bagong naririto yan. Ngayon po, tayo po ay darako sa tithes and offering. Ano po yung tithes? Ang tithes po ay 10% ng lahat po ng blessings na ating natatanggap. Amen? Amen. Yan, so tithes and offering, 10% ng ating mga natatanggap na blessings. Ano po ba yung ipinapakita kapag tayo po ay nagbibigay po ng ating tithes? Alam po ba natin, ano po ba yung ipinapakita nito? Ito po ay nagpapakita po ng ating pagsunod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Bakit? Sinabi po kasi ng Diyos na ibigay po natin ang ating tithes and offering. Amen? So, ibig sabihin, ito po ay iniutos sa atin ng Panginoon. Ngayon po, kapag ang Diyos po ay nagbibigay ng utos, dararapat lamang po natin na sundin ito. Amen po ba?
Amen? Na-experience na po ba natin na kapag tayo ay nakikisuyo or nag-uutos sa isang tao, pagkatapos po natin silang pakisuyuan or utusan, nagbibigay po tayo sa kanila? Amen? Ayan, sige nga po, tingin nga po muna tayo dito lahat. Palakpak nga po muna sa Diyos. Ayan, praise God. Hallelujah. Handa na po ba? Handa na po ba tayo magbigay sa umaga na to? Amen. So, syempre, bago po tayo makapagbigay, hayaan niyo po muna na-explain ko po ng kaunti, no? Para kapag po tayo ay nagbigay po ng ating tithes and offering, dyan po sa box, excited po tayo, meron po tayong joy. Amen? Kita po ng Lord ang puso po natin sa atin pong pagbibigay. Hayaan po muna natin marinig po na natin yung kaunting exhortation. Amen? So, na-experience na po ba natin na kapag tayo po ay tayo po ay nakikisuyo sa isang tao, pagkatapos po natin silang pakisuyuan, tayo po ay nagbibigay? Amen? Diba? Hindi dahil inutusan natin sila or dahil or kung ano man, kundi nagbibigay po tayo sa tao na yon dahil sa pagsunod po nila sa ipinuutos po natin. Amen? Amen. So, ganun din po ang Lord. Sabi nga po natin kanina, ang tithes po ay nagpapakita ng ating pagsunod kapag binigay po natin ang ating ikasampung bahagi ng mga blessings na tatanggap natin. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpak nga po sa Diyos. Ay, gusto ko po tayo. Yan, praise God. So, ganoon din po sa Diyos. Kapag po tayo ay sumusunod sa ipinapagawa ng Diyos, meron po, sabi nga po, di ba, we cannot outgive God. Kapag tayo po ay nagbibigay sa Diyos, hindi po natin matutumbasan ang kayang ibigay ng Diyos. Ngayon, kapag tayo po ay sumusunod sa iniutos ng Diyos, na ibigay po natin ay ikasampung bahagi ng lahat ng blessings na tatanggap po natin, meron pong pangako ang Diyos. Handa na po ba? Ano po ba yung pangako ng Diyos? Handa na po bang marinig? Amen? Ayan, sabi po, God will open the windows of heaven. Sinabi po yan, di ba, sa Malakay 3:10. Di ba, hanggang 11. Ano po yung pangako ng Diyos? God will open the windows of heaven. Ano po ba yung mga windows natin? Yan po ba yung ating mga trabaho? Yan po ba yung ating mga negosyo? Amen? Pangalawang pangako po ng Diyos, God will pour out blessings. Amen? Kung dati po pinagpala po tayo ng Panginoon, mas mapapansin po natin ang higit na pagpapala ng Panginoon kapag tayo po ay sumunod sa ipinapagawa ng Panginoon na ibigay po natin ang ating mga tithes and offering. Amen? Gusto po ba natin maging blessed? Ibigay po natin ang ating mga tithes and offering. Amen? Pangatlong pangako ng Panginoon, there shall be no room enough to receive. Amen? Ibig sabihin, kung yung wallet mo dati, di ba, hindi napupuno, kapag po tayo ay nabigay ng ating tithes and offering, pangako ng Diyos, there shall be no room enough to receive. Ibig sabihin, nag-uumapaw po. Amen? Ang ating mga wallet, ang ating mga bulsa, ang ating mga bag, di ba, mga bank accounts. Amen? Gusto po ba natin yon? Amen? Ibigay po natin ang ating tithes and offering. Amen? Pang-apat po na pangako ng Diyos, I will rebuke the devourer for your sakes. Ano po ba yung devour? Ayan po yung mga ninanakaw ng kaaway. Yan po yung mga unexpected expenses. Di ba? Yung wala naman sa budget, bakit biglang nagkakaroon ng mga gastusin na nasisira tuloy yung mga budgeting natin. Di ba? Nasisira tuloy yung mga tabi natin, yung mga savings natin. Yun po yung sinasabi sa pangako ng Panginoon na I will rebuke all devourer. Kumbaga, aalisin ng Diyos yung mga pagkakataon na makapagnakaw yung kaaway. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nagbibigay ng ating tithes and offering, ipinapakover po natin ito, pinapaprotektahan po natin ito sa Panginoon. Nang sa ganun, wala pong maging anumang unexpected expenses. Amen? Ibig sabihin po, kapag kaprotektado ng Panginoon ang ating mong mga income, mga blessings, mas nai-enjoy po natin ito. Amen? Gusto po ba natin yon? Gusto po ba natin yon? Ibigay po natin ang ating tithes and offering. Amen? Ayan, sabi rin po sa ating offering, kapag tayo po ay nagbigay, pinapakita nito ang ating pagmamahal sa Diyos. Kapag po tayo ay nagbigay, siksik, liglig at tag-uumapaw din ang ibibigay ng Diyos. Amen po? Gusto po ba natin yon? Gusto po ba natin yon? Ibigay po natin ang ating tithes and offering. Yan, sa mga meron na pong envelope, pakitaas po ng ating mga envelope. Sa mga wala pa po, pwede po kayong kumuha doon sa ushering. Praise God. Yan. So, sige po.
Let us pray. Hallelujah, Father God. Salamat, Ama, sa oras po na ito na kami po muli, Father God, ay makakadako sa pagbibigay. We are excited, Father God, to give our tithes and offering, Father God, in Jesus' name. At sa oras po na ito, hayaan niyo po na ang lahat po ng aming ibibigay, Father God, magamit lamang po sa inyong simbahan, Lord. At sa anumang inyong gawain dito po sa loob ng inyong simbahan, Father God, hayaan po ninyo na maging mabungsam niyo ito sa inyong paanang, Father God. At bless niyo po lalo ang lahat ng nakibahagi sa oras na ito, Father God. Hayaan niyo po na mas i-bless niyo po ang mga taong nagbigay. Ganon din po sa mga hindi po makakapagbigay, Father God. Give them a heart, Father God, na willing na magbigay at maging generous, Father God, to obey kung ano man po yung sinasabi niyo na ibigay ang aming tithes and offering. Maraming salamat ang mga pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Ang aming ibibigay sa oras po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na pong makapagbigay dyan sa box. Praise the Lord. Tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Sa oras na ito, sa mga first timer na nandito, ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo bibigyan tayo ng isang tinapay at kukuha tayo ng juice. Huwag niyo munang kakainin at huwag niyo munang iinumin. Sabay-sabay tayong kakain at iinom mamaya. Okay? So ipag-pray muna natin, panalangin natin ang mga elemento natin gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, benepisyo ng dugo at na iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye.
Praise the Lord. Kung meron ng lahat, itaas natin ang ating mga tinapay. Hallelujah. At sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Taas natin ating mga sarong. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inumin. Praise God. Makakaupo na po tayong lahat. Wala na pong tatayo. May kukuha po ng inyong mga cup. At tayo po'y darako muna sa ating announcement. Okay, darako muna po tayo sa ating announcement. So, palakpakan nga po natin si Lord kung tayo handa na makinig. Okay, announcement po. Taas po ang kamay ng mga ages 16 to 22 years old. Taas po ang kamay ng 16 years old to 22 years old. Yan, wag na po kayo mahiya. 16 to 22 years old. Okay. Sa lahat po ng mga ages 16 to 22 years old, iniimbitahan po namin ang bawat isa na dumalo mamaya ng ating youth gathering 1 p.m. to 2 p.m. lang po yon. Okay, ginawa na po natin sa Sunday ang youth gathering nang sa gayon, yung mga madadala po nating mga kabataan na edad 16 to 22 years old ay maka-join po sa ating youth gatherings. Okay? Sa pumuno po ng ating chairman sa youth ministry ng 16 to 22, si Brother Ivan. Yan pong ating gitarista. Okay? So mamaya po, after po ng lunch, after po kumain, yan, tayo pong lahat ay, yung mga 16 to 22 years old, kayo po ay sumama. Okay? Mga leaders na nandito na youth, encourage ninyo yung mga nakita natin. Taas nga po ulit ang kamay ng 16 to 22. Yan. 16 to 22. Yan. Okay. Mga leaders, check ninyo yung mga kamay na yan at mamaya i-approach nyo sila at isama ninyo sa ating gathering. And mamaya rin po, magkakaroon po ng outdoor gathering ang ating anointed professionals. Makipag-ugnayan na lamang po kayo kay Pastora DJ at sa mga A-group leaders. Ito naman po ay 23 years old to 40 years old. Meron po kayong gaganaping outdoor gathering. And every kailan yung inyo mailing? Saan? Okay, anong oras? Okay, sa lahat naman po ng edad 10 to 15, 10 years old to 15 years old, yan, taas nga po kami ng 10 to 15 years old. Yan. Meron po tayong ginaganap na gathering. Yun nga lang po, syempre itong mga to taga-baknotan. Pero may mga uma-attend din naman minsang baknotan. Si Marjorie, nakaka-attend ka, di ba? Yan. Kung kayo ay maagang nakakalabas, meron tayong ginaganap na age level gathering, youth gathering po din ito sa plaza naman. Okay? Sa pamuno naman ni Sister Maylin. Okay? 2:30, yan. O kung, for example, kayo mga baknotan, hindi nyo kayang pumunta. So, makipag-ugnayan na lang kayo kay Sister Maylin kung papaano kayo maka-join. Okay? So, yan. Sa mga kakilala ninyo dito na ages 10 to 15 years old, encourage them na pumunta sa may plaza, 2:30, maalin sa Thursday or Friday. So, ito pong mga kabataan natin dito, nagdadala po sila ng mga klase nila doon sa kaklase nila. Kapag tapos ng klase, nagpupuntahan po sila doon sa plaza at nagkakaroon po sila ng gatherings. Okay? And tulad nga po na nabanggit ko kanina, sa lahat po, mamaya, pagkatapos po ng service natin, bago po magkaroon ng A-group, okay?
Pagkatapos ng service, bago magkaroon ng A-group, lahat po ng sasali sa ating exchange gift, magpalista po kayo kay Nanay Lilia doon. Okay? Okay po ba? Magpalista po kayo kay Nanay Lilia. Ito po ay yung sure lang na makakapunta sa December 28. Okay? Baka naman nagpalista kayo tapos di naman kayo pupunta sa December 28. Kawawa naman yung nabunot ninyo. Okay? Magpalista po kayo kay Nanay Lilia at mamaya din, after kumain or bago kayo umalis, bubunot kayo para kilala na ninyo or alam na ninyo kung sino ang inyong reregaluhan. Para po ito sa lahat. Open sa lahat. Okay? Maliwanag po ba? Okay po ba? Ano pa bang announcement natin? Ano pa? Yan, every Wednesday po, may prayer meeting po tayo, 6:30. So, ina-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay dumalo ng ating prayer meeting. And yung other announcement po, to be announced na lang po sa mga group chat or sasabihin na lamang po sa inyo. Tayo po ba ay napagpala sa araw na ito? Are we blessed? Praise God. So tayo po ay tumayo at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Praise God! Muli, palakpakan natin si Lord! Yung malakas na palakpak ng isang tagilang Diyos sa Yahweh! Hallelujah! Come on! Yung malakas na palakpak, come on! Tayo mo awit si Yahweh ay tatakila sa buhay ko. Amen? Amen. Hallelujah! Come on! Wow! Say! Oh Yahweh! Say with us! Ko lamang ang tinig mo. Malaman ko lamang ang iyakap mo, lubos. Lalakas sa puso ko ito, mamapawi lahat ng tabu ko. Hirit at tulad ng ikaw ang buhay ko, napapatibok ng puso ko. Ang tanging ikaw ang tukod, magmadaloy sa buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. Uawin ko kailan man ang pag-ibig ko. Sabihin natin, God! Makita ko lamang ang kagandahan mo. Malaman ko lamang bang ika'y kasama ko. Ako ay tatayon, isusuko. Alam ko iyan ko, mabibig ko. Isisigaw ko sa buong mundo. Ko, napapatibok ng puso ko. Dahil ikaw ang lukong tumanaloy sa buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan ba't ako'y nabubuhay. Uawin ko ang kailan pagman ang pag-ibig mo.
Our God, we praise you, we glorify your name, we exalt your name. Salamat, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng lakas upang magpatuloy, Panginoon. Binigyan mo kami ng tagumpay, Father God, sa araw na to, sa oras na ito, upang magpatuloy, Father God. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Father God, ikaw yung buhay namin at ikaw yung lakas namin, Father God. At ngayong araw na to at ngayong oras na ito, kami po ay lalabas ng iyong simbahan ng punong-puno ng kalakasan at pag-asa na nagmumula sa iyo. At salamat, Panginoon, kung paano mo kami iningatan sa pagparito, ganoon din po kami sa aming pag-uwi, ingatan mo kami at yung kagalakan sa puso namin ay huwag pong mawala. Pagkos manatili po sa puso at isipan namin yung kagalakan, pag-asa at higit sa lahat yung kalakasan nagmumula sa iyo. Sa iyo po pinakamataas na papuri para ng pagsamba in Jesus' name. Praise the Lord. Taas natin mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Hesus at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu sa amin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na kami po ay magpapatuloy sa takbuhin ng aming buhay na kasama ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone. Praise God. Sa lahat po ng sasali sa ating Christmas party, exchange gift, magpalista